Halika, Ruth. Saglit lang po. Papunta na ako dyan. Shh! Haliparot. Ano ba, Luz? Ang bunganga mo talagang yan. Kasunod noon ay ang ingay na mag-asawang nagbabangayan. Sumakay si Ruth sa angkar-angkar na dala ni Mang Tonyo kasama ang asawa nito. Hindi niya inintindi ang ingay sa buong biyahe, kahit na halos mamula na sa inis ang ginang na kanyang katabi. Sanay na siya sa mga ganong tagpo. Kapag pinakitaan siya ng kabaitan ng kalalakihan sa kanila, siguradong tataas ang kilay ng kababaihan sa kanya. Hanggang sa pag-uwi nila, samut-saring pasaring ang natatanggap niya. Kita mo na ang ginawa mo? Kailan ka ba matututong umuwi mag-isa ha? Ang kupad mo pa kumilos. Nasa bukid pero naka-off-shoulder? Hindi ka na talaga nahiya. Hoy, Luz! Pasensya ka na, Ruth, ha? Hindi pa kasi kumakain tong asawa ko eh. Okay lang po. Pasensya na, Aling Luz. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po type ang asawa nyo. Last na rin po to. Salamat sa paghatid. Abat, nang insulto ka pa? Talagang hindi ka na makakaulit. Parang walang narinig na naglakad papasok ng bahay si Ruth. Isa lang yun sa mga kapitbahay na binili na ng kanyang ina na maging mabait sa kanya. Hindi man yun nagtagal gaya ng iba, ngunit pinagpapasalamat pa rin niya. Kapag nagtatrabaho siya sa bukid, hindi niya pinoproblema ang sasakyan paroon at parito. Yun nga lang, hindi sigurado kung makakahanap siya bukas ng bagong masasabayan. Kinabukasan, dala ulit ang angkar-angkar na daanan ni Tonyo ang naglalakad na si Ruth. Ang ganda mo naman ngayon. Sumakay ka na, Ruth. Nagpaiwan si Mrs. kaya walang aaway sa'yo. Ayos lang ho. Maghihintay na lang ho ako ng sasakyan sa labasan. Konting lakaran lang naman. Salamat na lang po. Naku, huwag ka na magmatigas. Nagpapa-apekto ka naman agad sa sinabi ni Luz eh. Selosa lang talaga yun. Hindi niya lang maintindihan ng samahan nating dalawa. Samahan? Parang tatay ko na ho kayo, Manong. Kaya pala grabe naman magbantay si Manang Luz dahil ganyan po kayo mag-isip. Mauna na ho kayo bago ko kayo isumbong. Ba't pakipot ka pa ah? Bumaba si Tonyo sa sinasakyan at balak abutin ang dalaga. Dali-dali namang napabilis ang hakbang ni Ruth sabay higpit ng kapit niya sa dalang pangtabasanan ng palay. Kapag naabutan man siya, hindi siya magdadalawang isip na gamitin yon. Naging kabado siya lalo na nang maaninag ang inis sa mukha ng lalaki. Walang bakas na titigil ito sa paglalakad at panay tawag sa kanyang pangalan. Pasigaw na sana siya nang marinig niya ang malakas na tunog ng paparating na motor. Pagkarating sa kanila, nakita niyang isa yon sa kasama niya sa trabaho. Miguel! Anong nangyayari dito, Ruth? Bakit balisa ka at bakit nakasunod ka sa kanya, Mang Tonyo? Wala. May naiwan lang kasi siya sa angkar. Iaatid ko lang sana kaya lang tumakbo. Totoo ba yon, Ruth? Malakas na pag-iling lang ang naisagot ni Ruth. Nang seryosong tingnan ni Miguel ang nakatatandang lalaki, paatras na itong naglakad pabalik sa angkar. Kabado ang bawat kilos nito lalo na nang mapatuwid ng tayo ang lalaki. Miguel, nagbibiroan lang kami. Ano ka ba? Huwag mo sabihing naniniwala ka sa haliparot na yan. Wow! Ngayon haliparot na ako. Kahapon todo depensa ka pa sa akin ah. Manahimik ang babae ka ha. Bibilang ako ng 5, Manong. Kapag nasa harap ka pa rin namin pagkatapos, hindi ko alam ang magagawa ko sa'yo. Wala akong pakialam kung mas matanda ka pa. Sa sinabing yun ng lalaki, nagmadali nang umalis si Tonyo. Mabilis itong nawala sa kanilang paningin at tanging alikabok galing sa tuyong putik ang bakas ng kanyang pag-alis. Napaamang na lang ang dalaga sa nangyari at napatingala sa binata. Hindi nalalayo ang edad nilang dalawa. Ngunit makikitang malaking tao si Miguel. Hindi na nakakagulat na sa simpleng babala niya, natakot nito si Tonyo. Ayos ka lang ba, ha, Ruth? Hindi pa naman ako huli, di ba? Walang ginawa sa yung walang hiyang yon? Ayos lang ako. Pero bakit mo pa siya pinatakas? Paano kung balikan ako noon kapag wala ka na? Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko ang lalaking yun mamaya.
Ihahatid na lang muna kita para masiguro kung ligtas ka. Bakit mamaya pa nga? Kasi mas importante ngayon ang kalagayan mo. Naubusan na ng salita ang dalaga. Hindi niya akalaing ganun ang tingin ng lalaki sa kanya. Hinahapo naman si Miguel sa emosyong naramdaman niya. Hindi niya kayang isipin na may mangyayaring masama kay Ruth. Anong ibig mo sabihin, Miguel? Hindi pa ba malinaw sa'yo kung bakit ayaw na ayaw kung may gumaganon sa'yo? Na maging ang pagganti ko ayokong makita mo? Nagbibiro ka yata, Miguel. Mukha ba akong babasagin para sa'yo? Halos lahat nga ng tao rito, ang tingin sa akin pariwarang babae. Bakit hindi mo rin ako sisihin sa nangyari? Bakit hindi mo sabihin, bagay lang sa akin yun dahil ganito ako manamit at mag-ayos? Kasi alam kong hindi ka ganun. Husgahan ka man nila dahil sa pananamit mo. Alam kong higit pa ang katangian mo, Ruth. Nagbadya ang luha ni Ruth sa sinabi ni Miguel. Si Miguel ang lalaking paborito ng lahat habang siya naman ang babaeng pinakakinamumuhian. Isang kapangahasan ay hambing niya ang sarili rito. Nang wala namang nasabi si Ruth, inakala ni Miguel na tapos na sila sa usapan, kaya minabuti niyang ayain ulit itong ihatid. Huwag mo na lang intindihin ang sinabi ko. Ihatid na muna kita. Teka, hindi ka ba takot sa pwedeng sabihin ng ibang tao sa'yo, Miguel? Walang maidudulot na maganda kapag nakita nilang kasama mo ko. Hindi ako kasimbabaw ng iniisip mo para intindihin ang sinasabi ng iba, Ruth. Pasensya ka na. Ang lakas ko magdrama pero mali ako na hinusgahan kita agad. Salamat nga pala sa pagligtas sa akin. Kaya ko na ang sarili ko. Mauna ka na, Miguel. Hindi ko kayang iwanan ka mag-isa rito. Kung hindi ka komportabling kasama ako, pwede namang sa labasan na lang kita ibaba. Hindi na ako magsasalita para hindi ka mailang. Basta alam kong ligtas ka makakasakay. Ayos lang ba? Hindi naman sa ayaw ko pero... sige na nga. Walang nagawa sa huli ang babae at pag-angka sa motor ni Miguel, umandar na sila. Siniguro ng lalaki na makakasakay si Ruth ng tricycle. At nang makaalis, nakasunod ito sa kanila. Seryoso itong nakatingin at maging sa trabaho wala itong kibo. Talagang sineryoso nito ang distansya sa pagitan nila. Mas lalo siyang nalungkot nang hindi pa nangangalahati ang trabaho nila na wala na ito sa paningin niya. Umuwi siyang Lumbay ng hapong yon nang maabutan niya ang malakas na sigaw ng kapitbahay. Diyos ko, Tonyo. Ngayon lang ako hindi sumama sa pag-alis mo. Yan na nangyari sa'yo? Sinong may gawa sa'yo niyan? Napagtripan lang ako ng mga dayo sa bayan, Luz. Pwede bang kumalma ka? Malayo to sa bituka. Oo, malayo nga. Pero mukhang bulok na ubi na yung pisngi mo. Pambihira. Hoy, ikaw babae. Himalang sakto ang pagdating mo ah. Tutal umaaligid ka sa asawa ko. Alam mo ba nangyari sa kanya? Bakit ako ang tinatanong mo, Aling Luz? Hindi ba huli na yung pag-angkas ko sa kanya kahapon? Dapat kasi tinatali mo yung asawa mo. Yan tuloy ang napala nung pinakawalan mo. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at baka sa mukha nito ang panggagalaiti. Alam nilang pareho ang dahilan kung bakit ito nagkapasa. Anong sabi mo? Malilintikan ka talaga sa akin, babae ka. Sino malilintikan? Ha? Wala. Ay, Miguel, mabuti't dumating ka. Baka pwede mong hanapin na may gawa nito sa asawa ko. Yang babae na yan, tiyak may alam yan. Usisain mo ng matubuan ng kaba sa katawan. Makakaasa po kayo, Aling Luz. Ipasok niyo muna si Mang Tonyo sa loob at nanginginig na oh. Tumalima ang ginang at pinapasok ang asawa. Ngunit bago yon, tiningnan ng mariin ni Miguel si Tonyo. Isang huling babala niya yon sa nakatatandang lalaki. Kung hindi pa ito nadala pagkatapos ng sinapit niya, nasa kanya na ang susunod na mangyayari. Nang maiwan naman ang dalawa, na naigang katahimikan sa pagitan nila. Nang hindi makatiis, inunahan na ni Ruth sa pagsasalita si Miguel. Ikaw ba ang may gawa nun sa kanya? Alam mo na ang sagot, Ruth. May kutob ako pero... Bakit? Kasi... tumutupad ako sa halos lahat ng pangako ko. Halos?
Anong pangakong hindi mo kayang tuparin, Miguel? Ang akala kanina ni Ruth na huling pagkakataong makakahalubilo niya si Miguel, isang malaking pagkakamali pala. Dahil simula sa hapong yon, magkakamabutihan na sila. Mag-isa ka lang bang nakatira sa bahay niyo, Ruth? Oo. Simula nang pumanaw ang magulang ko, natuto na ako kung paano mamuhay mag-isa. May kumupkup naman sa akin dati, pero mas gusto kong malaya ako. Hayaan mo, simula ngayon hindi ka na mag-iisa. Isang tawag mo lang, pupunta agad ako. Manligaw ka muna. Lalong naging malapit ang loob sa isa't isa ni na Miguel at Ruth. Ganun pa man, alam ni Ruth na may tsansang masira dahil sa kanya ang imahe ng kasintahan. Isa sa tiyak niyang may kaparehong opinyon ang ina ni Miguel na si Lydia. Nay, si Ruth nga pala, nobya ko. Siguro kilala mo na siya. Ruth, si Nay Lydia nga pala, nanay ko. Magandang gabi po. Oo, kilala ko yan, anak. Kaya nagtataka ako kung bakit pumatol ka dyan. Nay naman. Pasensya na, Ruth. Mapagbiro lang tong si nanay. Ay, hindi ako nagbibiro, Miguel. Kaya pala grabe mo kung itago yung relasyon nyo. Kasi talagang nakakahiya. Hindi ko po kinakahiya si Ruth. Humanap lang ako ng tiyempo para sabihin sa inyo na maayos. Kung anumang chismis ang naririnig nyo sa labas, hindi po ganun si Ruth. Kayo na rin po nagturo na hindi tama ang basta-basta manghusga. Napaismid si Lydia. Ngunit alam niya sa sariling may punto naman ang sinabi ng anak. Talagang hindi lang mabura sa utak niya ang kumakalat na kwento tungkol sa babae na mahilig itong makipagharutan sa kalalakihan. Na kahit may asawa, pinapatulan ito at laging pinagmumula ng gulo. Matagal niyang iningatan ng nag-iisang anak, kaya sa isiping baka mapasama ito, nag-aalangan siya. Kaya kitang bigyan ng pagkakataon, iha. Pero sana wag mo kong biguin. Paano naman kasi gagaan ang loob ko sa'yo kung unang kita ko palang nakahapit ka ng bestida? Diyan siya komportable, Nay. Hindi naman malaswating nan eh. Kahit anong suotin niya pwede. Wala ka bang bibig, iha? Bakit anak ko nagsasalita para sa'yo? Pasensya na ho. Tinitimbang ko lang ang sasabihin ko. Kung nangangamba man kayo dahil sa mga kumakalat na kwento, kilalanin niyo na lang po ako. Sa mga araw na lumipas, napapadalas ang pagbisita ni Ruth sa bahay ng mag-ina. Magiliw itong makitungo at masasabi ng ginang na hindi lang ito pekeng sumisip-sip sa kanya. Ni hindi kasi nagbago ang pamamaraan ng kasuutan ng babae. Totoo ngang dito ito komportable. Sadyang malakas lang ang kumpiyansa nito sa pagdala ng sarili at walang pakialam sa sasabihin ng iba. Mukhang seryoso ka nga sa anak ko, iha. Kung anumang plano nyo mula ngayon, kung balak nyo magpakasal o anuman, hindi ako tututol. Pero babantayan kita. Kapag nakita kong sinaktan mo ang anak ko, hindi ako mangingiming bawiin siya sa'yo. Salamat po. Pero kahit naman po hindi kayo payag sa pagsasama namin, ayos lang. Magtatana na lang ho kami. Ha? Anong... Biro lang ho. Hindi naman ho kasi ako nagpapabango lang sa inyo. Totoong katauhan ko lang ang pinapakita ko. Ibig sabihin ba nito, Nay, may basbas na kami mula sa inyo? Ay, oo na lang. Bahala na kayo sa buhay nyo. Basta wag ninyo kung bibigyan ng sakit ng ulo. Nangiti naman ang magkasintahan sa pagtanggap na yon ni Lydia. Hindi pa man kasi ito nakakaharap ni Ruth, may balak na talagang dalawang magpakasal. At ngayong may basbas na, alam nilang maayos na ang daloy ng susunod na kabanata nila. Pangako kong poprotektahan kita habang buhay. At pangako kong mananatili ako sa tabi mo magpakailanman. Pagkatapos ng ilang buwan, nagpakasal na nga sina Miguel at Ruth. Napagpasyahan nilang manirahan kasama ang ina ng lalaki dahil sayang naman ang may kalakihang bahay. Natanggap sa malaking trabaho sa kabilang bayan si Miguel. Habang si Ruth naman, naiwan sa kanila at tumutulong sa tindahan ni Lydia. Mula noong maging tindera ito, pansin ang pagiging malago ng kanilang negosyo. Ikinatuwa yun ni Lydia.
Hanggang sa isang araw, may dumating na babaeng galit na galit. Lumabas ka dyan, Ruth! Lydia! Ruth, pakibentahan nga muna yung malakas sumigaw sa labas. Naku, tanghaling tapat ang lakas ng boses. Sige po, Nay. Sino ba yun? Manang, ano hong atin? Ay, wag mo kung mangiti-ngitian dyan, babae ka. Ikaw ang may kasalanan kung bakit naubos ang pira ng asawa ko. Hala, ano namang kinalaman ko doon, Manang? Huwag ka nang magmaang-maangan. Dahil sa'yo, puno na ng itlog ang bahay namin pero pambili ng bigas wala. Ewan ko kung anong klaseng pangungumbinsi ang ginawa mo. Pero kilala ko ang mga tulad mo. Haliparot ka. Nagulat si Ruth sa paratang ng babae. Nang makitang natahimik siya, mas lalo itong tumalak. Hindi gumana ang pagpapakalma niya para sana pag-usapan ang problema. Nagambala naman ang pagpapahinga ni Lydia sa likod dahil sa sunod-sunod na ingay. Marta, tanghaling tapat ng bubulabog ka. Ano bang problema? Ay Lydia, itong manugang mo pakibantayan ha. May asawa na pero nangingialam sa asawa ng iba. Pagsisisihan mo talagang kinupkup mo yung haliparot na yan. Ay ano ba kasing nangyari? Nahuli ko itong inuubos ni Bong ang pera niya. Nung tinanong ko, dahil daw mas mura dito kaya naparami siya ng bili galing sa inyo. Nung tinignan ko, mas mahal pa itong presyo nyo kaysa sa iba. Ano bang ibig sabihin nun, Aber? Siyempre, dahil sa babaeng yan. Kita mo naman ang pananamit. Imposibleng hindi niya inakitang inusinting asawa ko. Hindi ko pa po napagbibilhan ng asawa niyo, Manang. Sinasabi mo bang sinungaling ako, ha? Kumari kita, Marta. Pero hindi ko mapapalampas ang mga paratang mo. Ako ang pinagbilhan ng asawa mo at 2 beses lang yon. Kung ano mang problema niyong mag-asawa, pag-usapan yung dalawa. Hindi yung basta-basta kang nanunugod. Nandadamay ka pa ng negosyo. Wala namang naisagot si Martha kasunod ng sinabi ni Lydia. Nang sinundo ito ng asawa niya, humingi pa ng tawad ang lalaki. Nagpasalamat naman si Ruth dahil sa pagdepensang yun ng biyenan. Ngunit baka sa mukha nito ang inis sa nangyari. Pasensya na po, Nay. Naabala patuloy ang pagpapahinga niyo. Alangan namang hayaan kitang awayin lang, Ruth. Pero sa susunod kapag haharap ka sa customer, pwede bang magdamit ka ng maayos? Pero Nay, hindi naman bulgar ang suot ko Hindi naman ako nakahubad. Di ba ganito na ako dati pa? Mukhang ayos lang naman sa inyo. Dati yon, Ruth. Ngayong pamilyadong tao ka na. Alam kong gusto mong ganyang manamit. Pero kung ikakasira yan ang negosyo natin, wala rin. Walang laban ang babae sa maotoridad na bilin ni Lydia. Ang akala ni Ruth na bukas ang isip ng biyenan, hindi rin pala magtatagal. Ganun pa man, sumunod siya. Sa isip-isip niya ay normal itong kompromiso bilang bagong parte ng pamilya. Oh, bakit matamlay ka nitong mga nakaraang araw, mahal? May nangyari ba nung wala ako? Wala namang problema, mahal. Ayos lang ako. Akala mo ba hindi ko napapansin na hindi mo sinusuot ang mga paborito mong damit, mahal? Alam kong may problema, kaya sabihin mo na. Nung nakaraan kasi. Anak, naghihintay na yung service niyo sa labas. Bakit nandiyan ka pa? Naantala ang sasabihin sana ni Ruth sa asawa nang biglang sumulpot si Lydia na kanina pa nakikinig sa usapan nila. Hindi man sobrang magkalapit, pansin ng babae ang lumayong agwat niya sa biyenan simula nung sinugod sila ni Martha. Napapadalas mula noon ang pag-iwan nito sa kanyang mag-isa sa tindahan. Hindi man aminin ng ginang, alam niyang napahiya ito sa harap ng kumare. Sinubukan namang bumawi ni Ruth sa paraang alam niya, subalit alam niyang may nag-iba. Susunod na lang ho ako, Nay. Kinakausap ko pa si Ruth. Importante pa ba yan? Kung pinoproblema mo ang pag-iba ng suot niya, mabuti na ngang sinasanay niya ang sarili niya sa ganyan. Hindi na rin bumabata ang asawa mo para pumorma pa ng pandalaga. Tama naman si Nanay, mahal. Talagang ako may gusto nito, kaya wag mo nang isipin, okay? Umalis ka na para hindi ka mahuli sa trabaho mo. Ay, sige.
Pero pag-uusapan ulit natin to pagbalik ko, mahal. Nay, alis na ako. Ingat kayo rito. Sa pag-alis ng asawa niya, simula naman ang araw ni Ruth. Hindi na naglalagi si Lydia sa tindahan nila maliban na lang kung magbibilang ito ng benta tuwing hapon. Kaya ang karamihan sa gawain, siya ang nag-aasikaso. Sa kabilang banda naman, nawili naman si Lydia sa pakikipag-usap sa dalawang kumari niya. Mula nung nakaraang insidente, humingi siya ng tawad kay Marta at mula noon, palagi niya nang kasama ang babaeng yun. Sinabayan naman sila ni Luz na dati pang may hinanakit kay Ruth. Ay, hindi na kita nakikita sa tindahan mo, Mare. Anong nangyari? Wala naman. Naisipan ko lang na magliwaliw sa labas. Isa pa, nandun naman si Ruth kaya ayos lang. Buti naman at hindi ka na nagkukulong sa tindahan mo, Mare. May dulot din palang magandang haliparot na yon at napapakinabangan mo. Palihim na sinaway ni Marta ang kaibigan at iniba ang usapan. Hindi naman yun pinansin ni Luz at tuloy lang sa paninira kay Ruth. Kinakabahan tuloy si Marta dahil parang malalim ang iniisip ni Lydia. Nga pala, Mare, ilang taon nang nagsasama yung anak mo at si Ruth. Wala pa rin bang bunga? Wala pa nga eh. Pero minsan lang kasi umuuwi ang anak ko. Alam kong nag-iipon pa yung dalawa para handa na sila kung sakali mang magkaanak na. Sus, sa panahon nga natin dati, 20 anyos pa lang buntis na tayo. Mas matanda na ngayon si Ruth. Kung gusto naman niya talaga magkaanak, matagal na dapat. Saka na nila isipin yung gastos kapag nandyan na yung bata. Ay may punto rin naman si Maring Luz. Bakit kaya hindi ka nalang manghingi ng apo, Lydia? Baka pagbigyan ka naman ng mag-asawa. Akala mo ba gagana yan? Mukhang walang respeto yung sa biyenan eh. Siguro si Ruth lang ang may gusto na hindi magkaanak para hindi masira ang katawan. Ganong tipo ng babae yun eh. Yung inuunang sarili kesa magpamilya. Tumatak ang usapang yun sa isip ni Lydia hanggang sa pag-uwi. Napaisip din tuloy siya na baka nga ganun ang katwiran ng manugang. Kung sakali, kawawa naman ang anak niya. Pagkakita naman ni Ruth kay Lydia, masaya niyang sinalubong ang biyenan. Hindi na niya hinintay ang matanda sa pagsasara ng tindahan at pagka-uwi niya, hinanda niya agad ang ulam na paborito nito. Gusto niya sanang maibalik ang magaan nitong pakikitungo sa kanya. Sabay na rin ang hihingin niya sanang pabor. Nay, buti nakauwi na kayo. Naisara ko na pala yung tindahan. Nasa lamesa na rin po yung benta tsaka yung listahan. Maupo muna kayo rito. Hahainan ko kayo ng paborito nyo. Huwag ka na mag-abala, Ruth. Busog pa ako. Mamaya na ako kakain. Pero Nay, may gusto rin sana akong pag-usapan. Ano ba yan, Ruth? At hindi mo maipagpabukas? Kung pwede po sana, kumuha tayo ng dagdag na tao sa tindahan. Kahit yung tutulong lang po sa pagbubuhat at pag-stock ng mabibigat. Kahit ibawas nyo na lang po sa komisyon ko. Inisman ang unang reaksyon ni Lydia. Napag-isip-isip niya naman na baka makakatulong ito sa pagpapabilis ng paghahanda ni Ruth sa pag-aanak. Baka nga nasosobrahan ito sa mabibigat na gawain at hindi maikondisyon ng katawan. Hay, sige. Basta ikaw ang bahalang maghanap ng ipapasok mo. Kapag may nakita akong mali sa kinuha mong tao, ikaw ang sisisihin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Nang sumunod na linggo, matyagang naghintay si Ruth ng tauhan na papapasukin sa bakanting trabaho. Nang maipagkalat niya kasing nangangailangan siya ng katuwang sa tindahan, marami ang nagsipuntahang kalalakihan. Lahat nga lang ay sablay at wala siyang nakuha ni isang matino. Alam niyang hindi naman huwara ng intensyon ng mga yon, kaya hanggang ngayon, wala pa siyang makitang maayos talaga. Mawawala na sana siya ng pag-asa ng isang araw, may isang lalaking kumatok sa tindahan nila. Hi, te. Ma'am, tumatanggap pa rin po ba kayo ng stock boy? Nakita ko po ang karatula niyo sa labas eh. Dito ako tinuro ng mga tambay. Hello, oo. Ikaw ba yung mag-a-apply? Opo sana. Brando nga pala, te. Ruth na lang. Sige, pasok ka muna. Wala naman kaming requirements na hinihingi.
Basta marunong ka lang magtrabaho. May mga konting katanungan lang din ako sa'yo kung ayos lang. Gorabels po! Bago pa man matapos ang tanungan nilang dalawa, alam na ni Ruth na tatanggapin niya si Brandon sa trabaho. Hindi tulad ng ibang lalaking nais mamasukan. Seryoso itong sumasagot at kung magbiro man, hindi pa tungkol sa kanya o ibang bastos na bagay. Magaan din ang loob niya rito dahil bukod sa paglibot ng tingin sa tindahan at sa mata niya, hindi ito tumitingin ng kakaiba sa kanya tulad ng iba na halos hubara na siya. Huling tanong, Brandon. Kaalis mo lang bilang clerk sa malaking store sa bayan, di ba? Bakit mas pinili mo mag-apply sa maliit na tindahan namin? Pwede naman sa ibang kilalang store. Toxic po kasi Ron. Oo, mas malaki ang sahod kumpara sa iba. Pero kapalit naman, stress. Paanong toxic? Ano kasi te? Wala namang problema sa trabaho ko mismo. Kung tutuusin, mahal kong ginagawa ko. Ang problema ko lang yung mga kasama ko ron. Lalaki kaming lahat bilang stockboy at dahil sa kasarian ko, minsan hindi maiwasang mapagtripan ako o husgahan. Ayun, hindi ko na natiis kaya nilet go ko na. Naiintindihan ko, Brandon. Salamat sa pagsagot. Balikan na lang bukas at ipakikilala kita sa biyenan ko ng owner nitong tindahan. Tanggap na ba ako, te? Teka, ayos lang ba na akong kunin mong trabahador dito? Hindi ako tumitingin sa kahit anumang kasarian, Brandon. Kung yan ang ibig mong sabihin. Basta maayos ka magtrabaho, ayos na rin sa akin. Saka alam kong pakiramdam ng hinuhusgahan ka agad. Kung may mang-away man sa'yo rito, magsabi ka lang, okay? Maayos ang naging pagtanggap kay Brandon sa mga sumunod na araw. Madali itong turuan dahil may karanasan na ito sa pagbabantay ng tindahan. Maaasahan din kapag may gawaing mabigat. Dagdag na lang siguro na magaan itong makitungo sa mga customer. Nag-aalangan pa si Lydia nung unang pagpapakilala sa kanila, ngunit nang maobserbahan niya na ang kakayahan ng bagong trabahador, nakampante na rin siya. Te, saan ko ilalapag itong patatas? Daig mo pa si Princess Sarah sa dami nito ah. Pakilapag na lang dyan sa gilid ng pinto, Brandon. May kukuha niyan maya-maya. Ano ka ba naman, te? Brenda na nga lang. Para naman ako matikas na tito sa Brandon. Baka kapag narinig ako ni nanay na tawagin kang Brenda, magtaka yun kung bakit may dumagdag na isang tindera. Mahuli ka noon, sige ka. Natawa pa ang babae at sinabayan naman yon ni Brandon sa pagbibiro. Ang tagpong yon ang nadatna ni Luz na mangungutang sana sa tindahan nila. Simpleng kantsawan lang yon ng magkaibigan. Ngunit dahil sa maruming isip ng ginang, iba ang kanyang naging akala. Ginambala niya naman ang dalawa at umastang kanina pa naiinip. Baka nawiwili kayo sa paghaharutan at hindi nyo ako narinig. Kanina pa ako narito, oh. Pasensya po, Manang. Ano pong bibilin nyo? Isang tray ng itlog tsaka 2 pack ng pansit. Sabayan mo na rin ng panggisa, ha? Bilis! Sandali lang ho. Brandon, pakikumpleto nga ito. Gagawin ko lang po ang kwenta, Manang. Habang abala ang lalaki sa pagbabalot ng pinamili niya, inoobserbahan ni Luz ang bawat galaw nito. Napansin niyang sobrang linis nito manamit sa kamatipuno. Pino rin kumilos at walang bakas ng kadugyutan. Kung ito man ang pinaglalaroan ni Ruth, hindi na siya lugi. Naputol naman ang pagsuri niyang yun nang muli siyang singilin ni Ruth sa mga pinamili. O siya, sige. Ilista mo na lang muna. Babayaran ko sa katapusan. Manang, hindi po nagpapautang si nanay. Simula nung naibalik nyo na yung huling utang nyo na 2 buwan ang itinagal, tinigil niya na rin po ang pagpapautang. Sabihan mo na lang siya mamaya. Alam niya na yon. Pumayag naman siyang mangutang ako eh. At ribida ka masyado. Ganun po ba? Sige, wait lang ho. Tatawagan ko lang. Bago pa man magdayal ng tawag si Ruth, pinigilan na yun ni Luz. Namumula ito at galit ang tinging ginagawad sa kanya. Nagpanggap naman si Ruth na naguluhan sa inakto nito. Kahit alam niyang dahil lang yon sa katotohanang hindi talaga ito nagpaalam kay Lydia. Pambihira, wala ka bang tiwala sa akin, ha? Bakit maniniguro ka pa? Alam mo, wag na lang. Oh, sa'yo na lahat yan. Isaksak mo sa baga mo. Wala naman kayong dapat ikagalit kung nagsasabi kayo ng totoo.
Sinisiguro ko lang na hindi ako mag-aabono ng utang niyo kung sakali, Manang. Abat, ang yabang mo na. Hintayin mo lang at makakarating to kay Lydia. Pati ang pakikipagharutan mo sa oras ng trabaho, isusumbong ko kay Miguel. Napataas naman ang kilay ni na Ruth at Brandon nang nagpupuyos na umalis si Luz. Nang magkatinginan, natawa na lang sila ulit. Dahil dalawa lang naman sila laging naiiwan sa tindahan, sanay na sila sa kakaibang tingin ng mga tsismosa sa paligid lalo na kapag nagbibiruan sila. Hindi kasi halata sa unang tingin ng katauhan ni Brandon. Kaya naman umaatikabo talaga ang mga haka-haka. Galit namang umuwi si Luz at ang kanyang pagiging bugnutin na mataan ni Tonyo. Oh, bakit para ka namang nalugi dyan? Wala, sira na ang araw ko, kaya huwag ka na magtanong. Oh, nasan na yung uulamin natin? Akala ko ba ikaw nang bahala? Yun na nga ang rason kung bakit nasira ang araw ko. Dahil sa haliparot na yon. Ang lakas ng loob na pigilan ako mangutang. Akala mo naman hindi babayaran? Makukuha niya talaga nararapat sa kanya balang araw. Maghintay lang siyang mapuno si Lydia. Si Ruth ba? Kumusta na pala yun? Hindi mo ba narinig ang ibang sinabi ko, ha? Dahil sa babaeng yon, wala tayong kakainin ngayon. Tigilan mo yung pagkahumaling mo, Tonyo, ha? Hindi ka nakakatulong talaga. Parang wala namang narinig ang lalaki at sinariwa lang ang mukha ng dalaga. Simula kasi nang umalis ito sa tinitirang bahay sa tapat nila, hindi niya na nasilayan pa. Bukod sa takot siyang makita ni Miguel na umaaligid, wala na rin siyang rason para lumapit pa kay Ruth. Napansin naman ni Luz ang malayong tingin ng asawa niya. Bumalik sa alaala niya ang mga panahong iba ang paraan ng pakikitungo ni Tonyo sa naturang babae. Nang galaiti na siya ng tuluyan at hindi na pinagpabukas ang pagsusumbong kay Lydia. Hindi man siya sigurado sa nakita kanina sa pagitan ni Ruth at ng bago nitong tauhan, pwede niya pa rin tong siraan. Para sa kanya, lintik lang ang walang ganti. Tanghaling tapat habang nagpapahinga sana si Lydia, bigla na lang sumulpot sa bukas na pinto nila si Luz. Tila hingal pa ito na animoy galing sa pagtakbo. Oh, Mare, napabisita ka. Anong atin? Nandyan ba si Ruth? Wala, Mare. Nasa tindahan pa yun ngayon. Bakit? May kailangan ka ba? Pwede kong tawagan. Ay, hindi, Mare. Naniniguro lang ako na wala yung babaeng yun dito. Buti na lang pala't hindi pa siya umuwi. Pero sa bagay, baka mas gustuhin niyang manatili roon sa tindahan niyo. Anong ibig mo sabihin, Luz? Pinigilan ni Luz ang paglabas ng matagumpay ng ngiti nang maipahiwatig niya ang nais niya sa hindi lantarang paraan. Umasta pa siyang nag-aalala, ngunit ngayon pa lang natutuwa na siya sa maaaring maging resulta ng gagawin. Para mas lalong magtanim ng pagdududa, ipinunla niyang maigi ang akusasyon. Mare, ayoko makasira ng samahan yung pamilya, ha? Pero bilang kumari mo at nagmamalasakit na kapwa nanay, may sasabihin sana ako sa'yo. Sabihin mo na, Mare. Kinakabahan naman ako sa'yo. Ito na nga. Hindi naman sa malisyosa ako, ha? Pero napapansin ko kasing medyo malapit si Ruth at yung bago niyong katulong sa tindahan. Siguro hindi mo nahahalata dahil hindi mo sila palaging kasama. Pero kasi kanina, kitang-kita ko talaga. Iba eh. Iba ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Ay nako, Mare. Yun lang naman pala. Talagang magkabati lang ang dalawang yun kasi pareho ng ugali. Kahit ako magaan ang loob ko doon kay Brandon. Parang nakahinga ng maluwag ang ekspresyon ni Lydia. Kinabahan naman si Luz nang baliwalain nito ang sumbong niya. Napaisip siya na baka nalaso ng talaga ang utak ng kumare niya sa pakitang tao ng haliparot na babae, kaya halos wala lang dito ang kanyang sinabi. Para makabawi, sunod niyang ibinagsak ang akusasyon na wala namang katotohanan. Para lang makaganti kahit papano kay Ruth, gagawin niya ang lahat kahit na pawang kasinungalingan yon. Iba ito, Mare. Isipin mo na lang. Paano kapag lumalim ang samahan ng mga yon? Malayo pa naman lagi si Miguel. Nako, delikado na sa panahon ngayon.
Hindi naman siguro, Mare. Alam kong medyo bulgar kumilos yung si Ruth pero mahal na mahal no ng anak ko. Hayaan na lang natin, okay? Hindi naman sila tatagal ng ganun ni Miguel kung hindi matibay ang tiwala nila sa isa't isa. Ay, ikaw rin, Lydia. Bahala ka, ha? Basta nasabihan na kita. Sa henerasyon ngayon, hindi na lang puro lalaki ang nagpapadala sa tukso, no? Kahit mga asawang babae na dadala sa panandali ang kilig. Ayoko lang na maiwang luhaan ang anak mo, lalo pat laging malayo yun sa asawa niya. Sa mga huling katagang yun ni Luz bago umalis, hindi maiwasang mabagabag ni Lydia. Maging siya'y napapaisip na kung normal lang ba ang pagiging malapit ng dalawa niyang pinag-iiwanan ng tindahan. Hindi niya ugaling makialam sa buhay ng anak niya. Ngunit kung tama nga ang hinalang may nangyayaring lokohan sa likod ng kanyang anak, bilang ina, hindi siya makakapayag. Si Ruth at Brandon ay walang ideya sa plano ng ginang sa araw na yon. May bagong delivery silang inasikaso kaya naging abala sila buong maghapon. Habang tutok sila sa ginagawa, si Lydia naman nag-aantay lang ng tiyempo kung kailan pa sorpresang pupunta. Te, ang bibigat nito ha? Talagang marami nagpapalisa ng kukunin sa'yo? Oo, kaya sipagan mo pa. Libre kita ng pang skincare kapag nakarami tayo ng benta. Ay, ang taray. Sige, kakayanin ko to kahit masakit na ang arms ko. Pero kung nandito lang sana si Papa Miguel, baka mas magaangan ako dito. Hoy! Charot lang, te. Pero ang swerte mo ron. Buti nakakaya mo kahit magkalayo kayo lagi. Ay, kaloka, ang bigat naman nito. Ayoko man pero para sa future, tiis-tiis na lang. Ay! Dahil sa sobrang kabigatan ng dala, nawala ng balanse si Brandon. Para maisalba silang pareho, iniwas niya ang mga kahon at hinila si Ruth pagilid. Napabagsak silang pareho dahil hindi natansya ni Brandon ang pag-iwas. Unang napasalampak ang lalaki sa sahig at napapikit mata naman si Ruth dahil sa maling pagbagsak ng kanyang paa. Ay, Diyos mio, te, ang bigat mo. Sandali lang, nabalian yata ako, te. Ano? Patingin nga. Ay mahabaging langit! Anong ginagawa niyong dalawa? Pinagkatiwalaan kita, Ruth. Paano mo nagawa ang bagay na to sa anak ko, ha? Haliparot ka nga talaga. At Brandon, tumayo ka dyan ngayon din. Saglit, Manang Lydia. Magpapaliwanag ako. Mali po ang iniisip niyo. Sa posisyong yun sila nadatna ni Lydia kaya hindi ito magkamayaw sa pagpapahayag ng galit. Inuna naman muna ni Brandon na iupo si Ruth dahil mukhang seryoso ang lagay nito. Tinignan niya ang natamo ng babae at panay naman ang daing ni Ruth sa tuwing nagagalaw ang paa. Nang makita ang kalagayan ng manugang, doon lang napagtanto ng ginang ang totoong nangyari. Dagdag pa ang nagkalat na mga gulay mula sa isang kahon na tuluyang nagpatunay na aksidente lamang ang lahat. Nay, pasensya na po. Kasalanan ko po ang lahat. Huwag niyo na pong sisantiin si Brandon. Ako na lang po ang magbabayad sa mga nasirang paninda. Hindi. Kasalanan ko po, madam. Ako may buhat kanina kaya sa akin yun na ho ikaltas. Sorry po talaga, Nay. Huwag niyo nang intindihin yon. Nabigla lang din akong madatnan kayong ganon dahil sa katandaan siguro kaya napapangunahan ako ng damdamin. Ruth, iha, pasensya ka na sa mga nasabi ko, ha? Naiintindihan ko po, Nay Lydia. Ayos lang po. Nagsisi si Lydia sa pagpapadalos-dalos ng desisyon. Nahabag siya sa manugang na sa halip ang unang gawin ay magalit, humingi pa ng paumanhin sa kanya. Naalarma naman sila ni Brandon pagkatapos makita ang sakit sa mukha ni Ruth nang igalaw ang sariling paa. Naku, Ruth, ang paa mo pala. Brandon, tulungan mo akong dalhin siya sa center. Nay, ayos lang ho talaga. Ire-relax ko lang to saglit at papahira ng gamot. Sigurado ka ba, te? Tumangulang si Ruth at nagpaalalay sa pag-uwi kinagabihan. Todo bantay naman ang manugang bilang pagbawi. Hiling niya'y sana hindi magsumbong si Ruth kay Miguel tungkol sa biglaan niyang reaksyon kanina. Aminado siyang nagpadala siya sa sulsul sa paligid. Kaya naman sa susunod, pag-iisipan niya na ng mabuti ang mga gagawin.
Dahil ayaw magpadala ni Ruth sa center, minabuti na lang ni Lydia na ipahilot siya para maibsan ang pamamaga nito kahit papano. Pagkatapos nga lang siyang hilutin ng isa pang matandang ginang, di naman ito ang tiyan ng babae na ikinabahala ni Lydia. Nakapikit si Ruth kaya naman hindi niya nakita ang kakaibang tingin ng matanda sa kanyang tiyan. Anong problema, Chang? Malalabang tama sa paa niya? Ngayon lang ako uli nakakita ng ganito, Lydia. Pambihira. Tila minalas talaga ang manugang mo. Ilang araw lang gagaling din ang paa niya. Pero ang matris niya ay iba ng usapan. Anong ibig niyo sabihin? Nay, anong problema? Nagising ang diwa ni Ruth sa masinsinang pag-uusap ng dalawang matanda. Nang damhin ulit na manghihilot ang kanyang tiyan, hindi niya napigil ang kabahan. Iha, sumusubok ba kayong mag-asawa na magkaanak? Oo naman po. Matagal na naming pangarap ni Miguel na magkaroon ng supling. Tama nga ako sa kutob ko. Kawawa kang tunay, Iha. Madalas ko tong makita sa mga babaeng may katandaan na. Pero bata ka pa at yan na agad ang balakid mo. Ay nako. Sabihin mo ang problema, Chang. Baka masolusyonan pa natin to. May problema ang matris mo, Iha. Kaya kahit anong subok, walang nabubuo sa iyong sinapupunan. Komplikado ang lagay mo. Pwede kong idaan ito sa hilot. Pero hindi ako eksperto sa ganitong bagay. Lalo pat mas komplikado ang sayo. Hindi rin ako makakapangako na gagaling ka ng tuluyan sa hilot lamang. Kung nandito lang sana si Merced. Naluha si Ruth sa natuklasan. Maging si Lydia ay nanlumo nang malaman na maliit ang tsansa niyang magkaapo. Hindi alam ni Ruth kung paano ipapaalam sa asawa ang balita. Ngunit ang huling kataga ng manghihilot, tumatak sa kanya. Si Merced. Ayaw man niyang balikan ang nakaraan, ngunit makakatulong man ay susubukan niyang gawin ang lahat. Mahal, bakit ang tahimik mo? Hindi ka ba masaya na umuwi ako? Nag-iisip lang ako, mahal. Ano ka ba? Masaya ako nakakapagpahinga ka sa trabaho mo. Pinaplano ko lang ang uulamin mamaya. May nangyari ba nung wala ako? Sabihin mo lang kung may problema ko o may kailangan ka. Sorry, mahal. Nabigla si Miguel sa pag-iyak ng asawa at paulit-ulit nitong paghingi ng tawad. Nag-aalala siya lalo sa kalagayan nito, subalit hindi niya na ito pinilit pang magsalita. Nanatili lang siya sa tabi ni Ruth at niyakap sa bisig ang babae. Umaasa siyang magsasabi rin ito sa kanya sa sarili nitong oras. Sa kabilang banda naman, Mare, totoo ba yung narinig ko? Baog daw si Ruth? Hoy, Luz, ang bunganga mo talaga kahit kailan. Masama ba magtanong? Sa nag-aalala lang ako. Nandito pa naman si Miguel. Alam na ba nun ang sitwasyon? Sigurado kong dilihim ng haliparot na yun ang totoo. Takot lang niyang iwanan ng asawa. Sang-ayon ako pero hinay-hinay ka lang muna sa chismis, Mare. Balak kong ipakilala ang anak ko roon kay Miguel Kung palyado na pala yung si Ruth, di wala ring kwenta. Palitan niya na lang. Mas malala ka pa pala sa akin Pero gusto ko yan. Matinong babae talaga dapat ang ipare sa butihing lalaki para biyayaan ang anak. parang may mga kamay na pumiga sa puso ni Ruth nang marinig ang tsismisan. Walang kwenta man ang mga lumalabas sa bibig ng mga ito. Hindi niya pa rin mapigilang masaktan dahil totoo. Mas lalo tuloy tumibay ang loob niyang puntahan ang kapamilyang matagal niya nang nilisan. Balak niyang puntahan si Merced kapag nakaalis ng ulit si Miguel. Kung ano man ang resulta ng kanyang paglapit sa matanda, buong puso niyang isisiwalat sa asawa. Mare, anong balita? Nakita kong paalis si Miguel nung isang araw, mukhang wala sa mood. May problema ba sa bahay? Wala naman, Mare. Talagang malungkot lang yon kapag nawawalay kay Ruth. Ay talaga? Bakit pala ikaw ulit ang nagbabantay ng tindahan? Nasaan na yung babaeng yon? May pinuntahan lang na importante, Luz. Nagpaalam naman na siya kahapon. Mabuti na rin to. Na-miss ko rin kasing magbantay dito.
Nilibot naman ni Luz ang tingin sa loob ng tindahan. Halata sa mukha ni Lydia na parang may pinoproblema. Nang mapansin niyang wala ang isa pang trabahador, umandar na naman ang kanyang maling pag-iisip. Nakasalubong niya kasi si Ruth kanina kasabay si Brandon. Eh yung isa pa, yung lalaking kasama niyo rito, nasan? Day off niya ngayon. May bibilihin ka ba, Luz? Hindi ka ba nagtataka kung bakit pareho silang wala, Lydia? Talagang tsinempo pa na wala si Miguel. Napatunayan na natin to, Luz. Wala nga namamagitan doon sa dalawa. Ako, Lydia, nagmamalasakit lang ako kaya wag ka mainis sa akin. Dapat bantay sarado mo ang manugang mong yun. Kasi ako nakita ko siyang kasama si Brandon kanina. Ayoko sanang sabihin sa'yo agad ha. Gusto ko lang nabuksan mo ang mata mo. Mula sa pagbagsak ng masalimuot na balita mula sa manghihilot nung nakaraan, kasabay ng nakikita niyang agwat sa mag-asawa, dala-dala ni Lydia ngayon ang sakit ng ulo. Kaya nagpanting ang tenga niya sa sinabi ni Luz. Lumalakbay ngayon ang kanyang isip dahil hindi niya alam ang rason kung bakit umalis si Ruth at bakit parang hinintay lang na mawala sa bahay ang asawa. Ngayon lang din kasi nangyaring aalis ito na hindi kasama si Miguel. Sa kabilang banda naman, tinatahak ni na Ruth at Brandon ang matarik na daan pataas ng bundok. Daan yun papunta sa bahay ni Merced. Malayo yun sa sibilisasyon. Kahit iniinda niya pa rin ang panakanakang pagkirot ng paa, itinuloy niya pa rin ang kanyang misyon. Brandon, salamat talaga sa pagsama ha. Pasensya na nadamay pa kita sa problema ko. Ano ka ba, te? Ayos lang. May kapatid din akong babae kaya hindi ko kaya rin hayaan kang lumarga mag-isa. Pabor din naman sa akin to, no? Kasi ang tagal ko na rin hindi nag-hiking. Pero hindi hiking ay pinunta natin dito ha. Paalala ko lang. Ngayon palang babalaan na kita na pwedeng maging nakakatakot ang pupuntahan natin. Ay, antik ko. Bading lang ako pero hindi ako duwag, no? Kaya ko yan kung ano makadilima ng susuungin. Pero baka naman kahit dagdag lang sa susunod na sahod. Oo na, dadagdagan ko na. Loko ka talaga. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, nakarating na ang dalawa sa bukana. Natatanaw na ni Ruth ang may kaliitang bahay na napapalibutan ng mga puno at pamilyar na bukal sa likuran nito. Napabalik tanaw siya habang papalapit sila sa bahay ni Merced. Sa mga panahong nagdadalaga siya, ito lamang ang tanawin niya. Sa parting yun ng gubat, madilim dahil sa lilim na nanggagaling sa mga puno. Kaya kung unang beses mong makikita, nakakatakot itong pagmasdan. Tama ka nga, te. Medyo nakakatakot dito. Maaga pa naman pero mukhang hapon na sa parting to. Mag-ingat ka lang sa mga hakbang mo. Kapag nagulat ka, huwag ka sisigaw ha. Ayaw ni Merced sa maingay. Okay. Nang makarating sila sa harap ng pinto, hindi napigilang kumapit ni Brandon sa damit ng kaibigan. Diretso lang ang tingin ni Ruth at walang bakas ng pangamba. Habang ang kasama niya naman, hindi mapirmi sa pagtingin sa mga nakasabit na kakaibang bagay sa labas ng bahay. Nang kumatok pa siya, nagulat si Brandon na pinatahimik niya agad. Pagkaraan ng ilang saglit na walang sumasagot, napalakas na ang katok ni Ruth. Merced, alam kong nandyan ka sa loob. Te naman, baka magalit yung may-ari. Bastos ka talagang bata ka. Bakit ang bubulabog ka ha? Ay, bruha! Napahiyaw si Brandon nang biglang bumukas ang pinto at lumabas ang matanda. Galit ang nababakas sa kulubot na mukha nito. Ngunit nang tingnan niya ng mabuti si Ruth, lumamlam ang kanyang mata. Binawi niya nga lang yun ang panlisikan niya ng tingin ng nag-iingay pa rin si Brandon. Patahimikin mo yan, maingay na yan bago ko gawing hapunan. Sorry po, ito na, tatahimik na. Kailangan ko ng tulong mo. Ganyan mo babatiin ang lola mo, ha, Ruth? Tumanda ka talagang walang pinagkakatandaan. Lola, magkadugo kayo? Hay, pumasok muna kayo bago nyo pa magambalang namamahinga sa gubat. Nagpalinga-linga pa si Brandon bago nag-alalang pumasok sa bahay ni Merced. Nang makaupo naman si Ruth, inihayag na niya ang problema sa kanyang lola.
Frente lang itong nakaupo at nakikinig. Si Merced ang kapamilyang dating kumupkup kay Ruth ng kamamatay lang ng kanyang magulang. Tiyahin ito ng kanyang tatay. Mabuti naman itong kadugo. Ngunit sa puder niya, hindi nagagawa ni Ruth ang nais niyang gawin. Nang magdalaga siya at nagkaisip, naglaya siya. Hindi naman siya hinanapan ni Merced dahil ayaw nitong lumabas sa kagubatan. Pagkatapos sabihin ni Ruth ang sinabi ng manghihilot, sinuri din ni Merced ang kanyang tiyan. Napailing din ito sa natuklasan. Hindi ko alam kung paano ka matutulungan sa ganito, Ruth. Nagsayang ka lang ng oras sa pagpunta rito. Talaga bang hindi mo alam o ayaw mo lang? Galit ka pa rin ba dahil naglayas ako dati? Hindi ito dahil sa galit, Ruth. Kung may paraan man akong alam, pwede itong ikapanganib ng buhay mo. Kakayanin ko kahit gaano kadelikado. Pakiusap, tulungan mo ko, La. Lumaki ako mag-isa sa buhay at pangarap ko lang na magkaroon ng sariling pamilya. Hindi naman ako naghahangad na masigit pa. Gusto ko lang mabigyan ng anak ang asawa ko. Sa huli, pinagbigyan din ni Merced ang apo. Mula sa lumang libro, binasa niya ang kailangang gawin. Mabuti at meron siya ng lahat ng kailangan. Matapos niyang gawin ang gamot, inilihad niya ito kay Ruth kasabay ng babala at panuto. Inihatid niya palabas pagkatapos ang dalaga at ang kaibigan nito. Walang yakap o paalam ang namutawi sa dalawa, maliban sa pasasalamat ni Ruth sa dating kapamilya. Mabait din pala yung lola mo, no, te? Mukha lang siya nakakatakot, pero halatang mahal ka naman. Ramdam ko naman yon. Pero hindi talaga kami magkasundo pag magkasama kami. Ayaw niya sa mga kilos ko at ayoko sa nakasanayan niya. Siguro ngayong tumanda na ako, pwede ko na siyang mabisita paminsan-minsan. Tama yan, te. Pero si Papa Miguel na lang sa susunod ang isama mo, ha? Friend kita, pero hindi ko na caring umulit pa. Oo na, last na yon. May bala ka bang sabihin to kay Miguel, te? For sure, maintindihan ka naman nun. Gumana man to o hindi, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Huwag ka mag-alala. Oh, nandito na pala tayo. Salamat sa pagsama at paghatid, te, ha? Babawi ako, promise. Nang makaalis na si Brandon, masayang ngiti ang namutawi kay Ruth habang papasok ng bahay. Ngayong may gamot na siyang magagamit, nagkaroon siya ng pag-asa. Mula naman sa madilim na parte sa gilid ng bahay, masakit ang tinging pinanood ni Lydia ang paghatid ng lalaki sa manugang niya. Tama nga ang sinabi ni Luz. Kita na ng dalawang mata niya kung gaano kasayang tignan si Ruth. Talagang hindi ito apektado sa balitang alam niyang magpapalugmo kay Miguel kung alam lang nito ang totoo. Sa kabilang banda, Mari, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Nakasalubong naming mag-asawa si Ruth kagabi kasama yung boy ninyo. Mukhang nagdidit lang sa parke. Talagang tutok sa pinag-uusapan. Hindi man lang kami napansin. O di ba, Lydia? Ngayon naniniwala ka na sa sinasabi ko? Hay nako, kung ako ang nanay ni Miguel, hindi ako makakapayag na iputan yun sa ulo ng kursinong babae lang. Oh, bakit tahimik ka, Lydia? Huwag mo kaming ididma. Nagsasabi kami ng totoo sa'yo. Dapat nating aksyonan to. Nakita ko rin sila kagabi, pero hindi ko alam. Ayokong manghimasok. Baka pati samahan naming mag-ina masira kapag pinilit ko si Miguel na iwan si Ruth. napapitik naman ang dalawang ginang sa pagkakatanto ni Lydia. Umaga pa lang, pinuntahan agad siya ni Marta at Luz sa tindahan. Nang magkita kasi sila kanina sa palengke, napag-usapan nilang nakita nilang pag-alis ni Ruth. Nang magtugma ang mga sinabi nila, agad ang sugod nila sa kumare. Alam nyo, may naisip ako. Pwede naman tayong gumawa ng paraan para pagbayarin yung haliparot na yun ang hindi nalalaman ng anak mo na may kinalaman ka, Lydia. Malay mo sa katagalan, siya mismo ang umalis o paalisin ni Miguel. Paano ba, Mare? Ipakulam natin. Kailangan lang natin ng mga personal na gamit niya. Ako nang bahalang magdala sa kakilala kung may alam sa ganung bagay. Ay, naniniwala ka pala sa ganun, Luz? Tanda mo na. Luka-luka, totoo kasi.
Nakita mismo ng dalawang mata ko dati yung nangyari sa biktima niya. Maniniwala ka lang talaga kapag nakita mo na. Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Hindi ako sigurado sa ganito. Ayokong manganib ang buhay ng tao. Hindi ka ba naaawa sa anak mo, Lydia? Marami pa siyang makikilalang ibang babaeng matino para sa kanya. Hindi niya kailangan magtiis sa haliparot na asawa. Gawin mo to para kay Miguel. Nagdalawang isip man sa balak nilang tatlo, pinangunahan na si Lydia ng bugso ng damdamin niya. Sinunod niya ang lahat ng kailangang kunin kahit alanganin. Habang nasa tindahan si Ruth, palihim niyang kinuha ang pinaghubaran nitong damit. Pati ang suklay nito, dinala niya para magamit kung sakali. Nang mapagtagumpayan niya yon, ibinigay niya kay Luz ang lahat. Sigurado ka na ba sa gagawin natin, Luz? Oo naman, hindi lang anak mo ang biktima ng babaeng yun, Mare. Pati asawa ko nalulung doon kaya wala nang makakapigil pa sa akin. Sige, bahala na. Mare, magpapatid kasi ako kay Tonyo sa bukana ng gubat. Kailangan ng gasolina. Medyo malayo rin tsaka mapapagod ako. May bayad din dun sa mangkukulam na kukunin ko. Baka naman meron ka dyan. Nakalimutan ko pala. Ito, pinasobrahan ko na. Ingat kayo. Tumuloy naman sa lakad si Luz hatid ng asawa niya. Hindi na nakasama si Martha dahil naduwag ito bigla. Habang nasa biyahe naman sila, panay sermo ni Tonyo na mali ang nais niyang gawin. Sa halip na sumunod, mas lalo pang uminit ang kanyang ulo. Batid niyang may malasakit pa rin sa babae si Tonyo. Nang makarating sa bukana, tinahak niyang mag-isang daan papasok sa gubat. Saktong nasa labas si Merced ng bahay. Nang makita siyang paparating, umasim ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Kilala kita. Ako nga po, Tia Merced. Dati niyo pong kliyente ang nanay ko. Anong kailangan mo? Hindi niyo po ba muna ako papapasukin? Kailangan po natin ng pribadong lugar para sa sasabihin ko. Sino naman makakarinig sa'yo rito? Nahihiya ka ba sa mga puno? Ay siya, sige. Pumasok ka na lang at nang makaalis ka na agad. Nang papasukin ni Merced si Luz, panay ang libot ng tingin nito sa lugar. Bukod sa mga nadagdag na gamit, walang pinagbago ang loob ng bahay nito. Naiinip naman si Merced at napatikhim na nang hindi pa rin nagsasalita ang panauhin. Ay, nga pala Tia, may hihingin sana akong pabor. Gaya ng inilapit ng nanay ko dati sa'yo. May gusto akong pagbayarin na haliparot ngayon. Matutulungan mo ba ako? Kabit ba to ng asawa mo? Opo, kabit niya. Iniwan ko na nga ang walang yang yon pero gusto ko pa rin makaganti sa babaeng sumira ng buhay namin. Hindi ka naman nabago sa ganito. Dala mo ba ang kailangan ko? Damit at kahit anong bahaging galing sa babae mismo. May paghahandang inilahad ni Luz ang dala niyang damit ni Ruth. Sinuri naman muna yon ni Merced. At nang mapagtanto niyang pamilyar yon, natahimik siya bigla. Hindi niya pinahalata sa kaharap ang pagkagulat nang magbalik sa alaala niya ang suot ni Ruth kahapong binisita siya. Katulad ng hawak niya mula sa taas hanggang pang-ibabang damit, pagmamay-ari ng kanyang apo. Anong gusto mong maranasan ng taong to? Gusto ko siyang masira. Gusto kong danasin niyang lahat ng kapintasan para makaranas siya ng hiya sa katawan. Tumatanda na ako kaya hindi na rin kaya ng ritual ko kung isang tao lang ang may hinanakit sa aking kukulamin. May iba ka pa bang alam na pwedeng makatulong? Meron pa, pero hindi ko siya kasama. Walang problema. Ilista mo ang pangalan niya rito at ako ang bahalang hanapin ang enerhiya ng galit sa kanilang puso. Inilista ni Luz ang pangalan ng dalawang kumare. Idinamay niya si Martha dahil sa pag-atras nito sa plano. At inilista niya rin si Lydia bilang kabayaran sa mga panahong pinagbuntunan siya nito ng galit. Wala na siyang pakialam kahit pa nagbayad ito. Ang mahalaga, hindi siya mag-iisa sa plano. Narito na ang mga kailangan ko sa mga bibiktimahin. Kaya lang, may kulang pa. Ano ho yun? Kailangan ko ng patak ng dugo mo at ilang hibla ng buhok mo para mas lalong gumana ang gagawin ko.
Maliit pa lang si Luz nang samahan niya ang ina sa paglapit kay Merced. Hindi niya maalala kung hiningi ba nito ang buhok at dugo ng nanay niya. Ngunit bilang mas eksperto ang matanda, hindi na siya kumontra pa. Pagkatapos ipatak ang dugo sa mangkok na inihanda ni Merced at pag-iwan niya ng buhok, nagsimula na rin ang matanda sa ritual. Hindi maintindihan ni Luz ang binibigkas nito, subalit ramdam niya ang kahiwagaan na nanggaling sa mangkukulam. Nang matapos naman, hindi niya napigilan ng mapangiti. Maghintay ka lang ng buong araw para umepekto. Salamat po. Ito nga pala ang bayad. Itago mo yan at umalis ka na lang. Walang kabuluhan sa akin ang bagay na yan. Hindi naman nagpumilit si Luz at umalis na. Alam na niyang hindi talaga nagpapabayad si Merced bago pa man siya humingi ng pera kay Lydia. Sa isiping tiba-tiba siya, laking galak niya. Pinanood ni Merced ang babae mula sa lilim ng isang puno. Kita niya mismo ang paghintay ng asawa kay Luz. Tama nga ang kutob niyang nagsinungaling ito at nadamay lang ang apo niya sa walang pakundangang ugali ng babae. May natapos man siyang ritual na sa hinuha ni Luz ay si Ruth ang biktima. Lingid nga lang sa kaalaman nito na babalik din kaagad sa kanya ang pinsala na siya mismo ang nagsimula. Nagising si Lydia sa tunog ng sunod-sunod na pagsusuka mula sa kwarto ng mag-asawa. Mag-isa lang na natutulog doon si Ruth ngayon, kaya sigurado siyang sa babae nagmumula ang tunog. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nagsisimula na ang epekto ng kulam na pinagawa ni Luz. Binagabag si Lydia ng pagkaraan ng ilang minuto na wala pa rin itong tigil sa pagsuka. Sa halip na matuwa sa nangyayari, nakonsensya siya. Hindi na niya natiis at tumalima na sa manugang na naghihirap dahil sa kagagawan niya. Kinatok niya ito at nang pagbuksan siya ng pinto, kawawa ang mukha ng kanyang manugang. Ruth, ano nangyayari sa'yo? Ayos lang ho ako, Nay. Hindi lang siguro ako natunawan kanina. May iba pa bang masakit sa'yo? Saglit at kukunan kita ng gamot, iha. Dali-daling inasikaso si Ruth ng biyenan. Ayaw niya mang mag-alala ito. Hindi niya rin masasabi rito ang rason ng kanyang biglaang pagsusuka. Isa ito sa mga epekto ng iniinom niyang gamot ngayon. Nasabi sa kanya ni Merced na daranasin niya ang ilang araw na pagsusuka para daw ito malinisan ang buo niyang sikmura nang sa ganon magkaroon ng espasyo sa panibagong buhay na dadalhin niya. Ipahinga mo muna ang katawan mo, iha. Mukhang grabe ang pagsusuka mo at ang putla mo na. Salamat po, Nay, sa pag-aalala niyo. Pasensya na kayo at nagising ko pa kayo sa 10 oras ng gabi. Huwag mo akong intindihin, iha. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Ha? Manong? Hindi na naituloy ni Ruth ang sasabihin nang bumigat ang kanyang talukap. Habang tulog naman ang manugang, pinagpasyahan na ring magpahinga ni Lydia. Balak niyang puntahan si Luz upang ipatigil na ang kung anumang kasunod ng kulam na inumpisahan nila. Subalit nang tuluyan siyang makatulog, isang masamang bangungot ang kanyang naranasan. Nay, bakit mo to ginawa? Akala ko ba tatratuhin mong parang anak mo na si Ruth? Hindi ka man lang ba naawa? Anong klaseng tao ka? Kung ano man ang sasapitin ko, kasalanan mo. Ikaw ang may pakana nito kaya panoorin mo kung pagdusahan ang bunga ng mali mong hinala. Kasalanan mo, Nay. Kasalanan mo! Napamulagat si Lydia na naguhuramentado ang dibdib. Pawisan siya ngunit nanlalamig ang balat dahil sa masamang panaginip. Umiikot sa isip niya ang umiiyak na mukha ng anak at galit na itsura ng manugang. Napalabas siya ng kwarto para sana puntahan si Ruth, ngunit wala na ito. Sa nanginginig na kalamnan, nagbihis siya para puntahan ang kumare. Dapat ngayon pa lang itama na niya ang mali niya. Pagkalabas niya ng bahay, sa hindi malamang dahilan, parang may nag-uudyok sa kanyang daanan muna si Ruth.
Nadaanan niya na lang na nakahandusay si Ruth habang duguan. Manang si Ruth po dinugo. Humingi kayo ng tulong. Paano? Bakit nangyari to? Bigla lang siyang dinugo tapos nawala ng malay. Tumawag na kayo ng tulong, pakiusap. Hindi mapakaling isinugod nila ang babae sa ospital. Pagkatapos matingnan si Ruth, nang mapagtanong ni Lydia kung anong kalagayan niya, hindi pa masabi ng doktor. Subalit bilang hindi pa ito nagigising, pinanatili muna siya sa ospital. Sakto namang paalis ang doktor nang sumulpot si Miguel. Halata sa suot nito na kauuwi lang galing sa trabaho. Agad itong tumabi sa walang malay na asawa habang si Lydia naman mas lalong ginapi ng konsensya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising naman ang babae. Nay, mahal, nasan ako? Sinugod ka namin dito sa ospital, te. Bigla ka nalang hinimatay sa tindahan. Kumusta ang pakiramdam mo, mahal? Medyo nangihina lang pero ayos naman ako. Pasensya na. Natakot ko ba kayo? Ikaw, mahal, mukhang nagmadali ka pa papunta rito. Hindi ka na nakapagpalit ng damit. Umuwi ka na kaya muna at magpahinga. Huwag mo akong problemahin, mahal. Importante ang kalagayan mo ngayon. Kasalanan ko. Ako ang dahilan kung bakit mo sinasabi dito, Ruth. Patawarin mo ko. Nay, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Magiging okay din ako. Hindi. Kasalanan ko. Ayusin ko to, pangako. Miguel, Brandon, samahan niyo muna si Ruth. Babalik din ako agad. Naguguluhang naiwan ang tatlo habang nagmamadaling umalis si Lydia. Mabigat naman ang mga yabag ng ginang papunta sa bahay ni Luz. Kailangang matigil na ang kung anumang nangyayari ngayon mismo. Luz, lumabas ka dyan! Oh, Lydia, kung hanap mo ang asawa ko, mabuti pang sa susunod ka na pumunta. Wala siya sa maayos na kalagayan ngayon. Hindi, kailangan ko siyang makausap ngayon din. Para din to sa kapakanan mo. Kahit ako ayokong pumasok doon. Pakiusap, sa susunod na araw na lang. Todo pakiusap man ang asawa ni Luz, tila walang narinig na sumugod si Lydia sa loob ng bahay nila. Pinigilan siya nito sa pinto, ngunit nang tuluyan na siyang makapasok, hindi na siya sinundan ng lalaki. Bumungad sa kanya ang nagkalat na gamit sa loob. Sa sala pa lang, may naaamoy na siyang hindi maganda. Napatakip siya ng ilong at nang naglakad pa siya ng kaunti, nagulat siya sa nakita. May nakayukyuk na figura sa isang gilid at nang tumingala ito, napag-alaman niyang si Luz yun. Halos hindi ito makilala sa dami ng butlig sa buong mukha at ang likod nito'y parang may malaking bukol. Mukhang sa mga butlig nang gagaling ang masangsang na amoy. Luz, anong nangyari sa'yo? Ligtas ka? Nasaan ang mga bukol mo? Bakit ako lang? Luz, kumalma ka. Manahimik ka. Siguro kasabwat ka ng babaeng yun para gantihan ako. Hindi ko pa nga natatamasa ang epekto ng kulam sa hiliparot na yun. Bigla na akong nagkaganito. Anong nagawa kong mali? Sabihin mo. Pareho tayo mali rito, Luz. Pumunta ako rito para bawiin sana ang kulam. Hindi ko alam kung bakit nangyari to sa'yo pero hindi lang ikaw ang nakakaranas ng hirap na to ngayon. Inaatake ako ng konsensya. Sa kabilang banda na may panay ang daing ni Marta sa pananakit ng kanyang tiyan. Nang may kumatok, pinagbuksan niya si Luz at Lydia. Ayos lang ang lagay ni Lydia ngunit halata ang pagkabalisa. Habang si Luz naman ang may pinakamalalang kondisyon. Doon nila napag-usapan ang ginawa ni Luz. Nagalit man noong una si Marta dahil dinamay siya ng kumare. Aminado siyang may parte din siya sa panghuhusga kay Ruth, kaya siya binalikan ng pagkakataon. Ang naiisip lang nilang solusyon, sabay na puntahan ng mangkukulam. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, nahuli na nating pagkikita yung kahapon? Aling Merced, Luz, siya ba ang tinutukoy mong mangkukulam? Lola ito ni Ruth.
Kaya naman pala sa atin bumalik agad ang sumpa. Bubo ka talaga. Sabi ko na nga ba't may ginawa ka? Kaya pala sa halip na si Ruth ang makaranas ng sumpa, ako nagdurusa ngayon. Hindi ko na kasalanan kung padalos-dalos ka at hindi mo kinikilala ang mga tao sa paligid mo. Hindi ka man lang nangimi na parusahan ng taong walang ginawa sa'yo. Ngayong dinadanas mo ang hirap, nagsisisi ka na ba? Tahimik lang ng ilang sandali si Lydia. Ngunit ang isip niya ay pinagtagpi-tagpi ang koneksyon sa pagitan ng mangkukulam at manugang niya. Kung alam na nito simulat sa pool na nais ipakulam ni Lucy Ruth, ibig sabihin, sadyang binaligtad sa kanila ang sumpa. Sa halip na magalit, mas lalo siyang nakonsensya kaya inunahan na niya sa paghingi ng dispensa ang dalawang kasama. Hindi kita kilala, pero aaminin kong ako ang dahilan nitong lahat. Humihingi ako ng tawad. Nadala lang ako ng damdamin. Pero hindi rason yun sa ginawa naming tatlo. Patawarin mo kami. Ako rin po, humihingi ako ng paumanhin. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, magbabago na ako. Hindi na ako makikialam pa. Pangako ko yan. Walang kwenta itong mga salita nyo para sa akin, mga iha. Kung may kailangan man kayong hinga ng paumanhin, alam nyo na kung sino. At sa kulam na ginawa ko, saka ko na yan naalisin kapag talagang nagsisi na kayo. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na kayo sa harapan ko. Agad na pumanhik ang tatlo papunta sa ospital. Pagkatapos makamusta ang kalagayan ni Ruth, kanya-kanya silang hingi ng kapatawaran sa babae. Alam kong hindi tayo nagsimula sa maayos, iha. Hinusgahan kita agad base sa pananamit mo. Tinawag kitang haliparot kahit hindi pa naman kinukumpirma ang totoo. Plano kong bumawi sa'yo kung papayagan mo ko. Pasensya na talaga, Ruth, sa pagiging matabil ng dila ko. Ayos na po, Aling Marta. Alam ko naman na may pinanggagalingan ng galit mo. Pasensya sa itsura ko ngayon. Pero kailangan kong sabihin sa ito, Ruth. Dala ng inggit at selos, hinusgahan din kita. Alam ko may kabastusan si Tonyo pero imbis na sawayin, ikaw pa ang sinisik ko. Pinag-isipan din kita ng masama. May nagawa akong bagay na ngayon pinagsisisihan ko na. Hindi lang dahil sa sinapit ko kung hindi taus-puso talaga akong humihingi ng tawad. Patawad, iha. Kung hindi man ako makabawi sa'yo, pangako, babaguhin ko na ang ugali ko. Hindi ko man masabi na magiging malapit na tayo pagkatapos nito, pero hindi ako magdadala pa ng hinanakit. Sana po, ibahin lang natin ang nakagawian. Sapat na sa akin yun, Manang Luz. Pagkatapos humingi ng tawad ni Marta at Luz, umuwi na rin sila. Sumunod si Brandon para magpahinga. At nang masabi na ng doktor na maayos na ang kalagayan ni Ruth, umuwi na silang tatlo. Nang makauwi ng bahay, doon sila nag-usap ng masinsinan. Ipinaliwanag ni Ruth ang rason ng kanyang pag-alis at kung bakit siya nakaramdam ng mga sintomas. Mahal, Diyos ko, delikado yung ginawa mo. Paano na lang kung iba ang naging epekto nun sa'yo? Hindi ko akayaning may mangyaring maluba sa'yo. Pasensya na, mahal, kung ngayon ko lang nasabi. Huwag ka mag-alala. Huling laman na ng gamot ang nainom ko at wala naman akong iniinda pang sakit. Alam ko namang hindi ako ipapahamak ni Lola Merced. Simula ngayon, di na ako aalis sa tabi mo. Magkaanak man tayo o hindi. Tanggap kita, mahal. Naiintindihan mo ba? Lumipas sa mga araw na hindi pa rin umaamin si Lydia sa nangyari. Ang alam lang ni Ruth, biglang nakonsensya si Marta at Luz kaya sila humingi ng tawad. Subalit lingid sa kaalaman niyang epekto lang yon ng kulam. Ngayong araw, hindi na nakatiis ang ginang at nilapitan na ang manugang. Ruth, may sasabihin sana ako. Ano ho yun, Nay? Sa lahat ng nangyari, mas malala pang ginawa ko kaysa kay Luz. Ang paghihinala ko ang punot dulo ng lahat kaya nagkagulo. Humihingi ako ng tawad, anak. Patawarin mo ko. Pangako, babawi ako sa iyo.
May kutob na ako sa nangyari, Nay. Base sa sinapit ni Manang Luz, aaminin kong mas nasaktan ako sa ginawa niyo. Pero mas matimbang ang respeto at pagtanaw ko ng utang na loob. Hindi man agaran, ngunit pinatawad ni Ruth ang biyenan. Nang malaman naman yun ni Miguel, nagalit siya nung una, ngunit sa isiping kung kaya ngang magpatawad ng kanyang asawa, ginawa rin niya. Kahit pagkatapos magkapatawaran, kita ang pagbabago ni Lydia. Lahat sila bumabawi sa paraang alam nila na galing sa maling na kagawian. Pabili nga ng isang tray ng itlog, Ruth. Nasaan ang bayad, Manang? Bawal utang. Ito naman ang taray. O ayan, keep the change. Oy, salamat po sa Diyos. Pwede ko nang mabili ang pangarap kong sasakyan nito. Ikaw talaga, Brenda. Ito na po ang itlog, Manang Luz. Ay, mahal, pakikuha nga yung lutong longganisa na pinabibigay ni Nanay. Nandun yun sa... Hindi na natapos ni Ruth ang sasabihin nang bigla siyang makaramdam ng pagduduwal dahil sa amoy na hawak ng asawa niya na platong may longganisa. Agad naman siyang dinaluhan ni Miguel. Nag-aalalang mukha ng lalaki. Ngunit naging paalala lang yun kay Ruth nang nakalimutan niyang ipaalam. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang, mahal. Normal lang to kapag buntis. Buntis? Ano? Paulit nga ng sinabi mo, mahal. Mukhang nabingi yata ako. Buntis daw! Sa pag-ulit ni Brandon ng anunsyo ni Ruth, napahiyaw na lang bigla si Miguel sa sobrang saya. Panayakap niya sa asawa at pinupug ito ng halik habang kinakausap ang maliit pa nitong tiyan. Anong nangyayari at napakaingay niyo mula pa sa labas? Nay, nagdadalang tao na ang asawa ko. Buntis na si Ruth. Ay, salamat sa Diyos. Sa wakas, didinig din ang dasal ko. Iha, simula ngayon titigil ka na sa pagtatrabaho ha. Kami nang bahala rito. Brandon, wag mo nang pagbuhatin ng mabibigat si Ruth. Kailangan mong mag-double time. Nahihilo ko bigla. Nagdadalang tao rin yata ako eh. Simula noon at sa mga sumunod na araw pa, hinarap nila ng magkakasama. Paminsan-minsan din, binibisita ni Ruth si Lola Merced. Malayo man ito ngunit hindi yun nakahadlang upang iparamdam ang pagmamahal nito sa apo. Nagtapos man ang epekto ng kulam at mga agam-agam, baon naman nila ang mga natutunan. Na walang maidudulot na mabuti ang pag-iisip ng kasuklam-suklam. At sa pamamagitan lang ng pag-alam ng ating dinaramdam, makakamit natin ang kapayapaang inaasam. Wakas!